Isinisi ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa talamak na bentahan ng SIM cards kaya tumaas ang mga kaso ng tech scams. Ayon kay ASEC Aboy Paraiso, tagapagsalita ng DICT, paglabag sa SIM Card Registration Act ang mga nagbebenta ng mga rehistrado ng SIM cards. Ginawa ni Paraiso ang pahayag kasunod na ng lipa ng posts ng social media page na Philippines Scholarship kung saan may cash assistance umano ang mga mag-aaral mula kay VP Sara Duterte at Senator Bongo. Sabi ni Paraiso, dapat maging listo ang publiko dahil hindi naglalagay ng link ng website ang mga telco sa kanilang mga text message sa users. Ang nagiging problema natin dyan, una, yung talamak na bentahan ng mga registered SIM cards, yung mga kababayan na, which is in itself violation ng SIM card registration act, kaya nasasabi niya, at may kaukulang mga penalties and fines, including pagkakulong ho, Jerry. At ang pangalawang problema naman natin dyan, sa mga pagkakataon na halimbawa ho, hindi na talaga pinapayagan ng mga local mga service providers natin yung mga ganyang pag-attach na link. Ang ginagamit na ho talaga ngayon is yung mga OTTs o yung over-the-top services. Bukod dito, nagreklamo rin ang mga motorista na nakatatanggap sila ng text message na violator daw sila ng no contact apprehension policy, bagay na hindi pa naman ipinatutupad. Nagsalita na rin ang MMDA ukol dito at sinabing peke ang text message at nagpayong wag ikiklik ang link dahil baka makuha ang personal na impormasyon ng user. Inulit ng MMDA na sinuspinde ng Korte Suprema ang implementasyon ng NCAP. Kaya't hindi totoo ang kumakalat na text message na pinagmumulta ang mga motorista. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino.